Hindi mapigilan ang lalim ng galit at inggit sa pagitan ni Kim Chiu at si Girl na umabot na sa management. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Ang isang babaeng kilala bilang Jay ay wala nang ginawa kundi ang walang humpay na pagwasak sa kinabukasan ni Kim Chiu. Nakakagulat ang mga detalye na umugong sa showbiz, mula sa mga proyekto hanggang sa mga brand. Lahat ay ginagamit niya para lang pabagsakin ang tinaguriang Chinita Princess. Ang tanong, kailan matatapos ang di maipaliwanag na puot na ito? Ang walang katapusang pag-aktake. Bakit hindi mapakali si Jay? Sa mundo ng Philippine showbiz kung saan ang liwanag at nino ay magkasamang lumabas, ang isang matinding drama na sumasalamin sa tindi ng inggit at kompetisyon. Sentro ng usapan si Kim Chiu, isa sa mga pinakamaliwanag na bituin sa kanyang henerasyon at ang kanyang misteryosong kalaban na tinatawag ni G. Isang babaeng tila hindi naubusan ng bala para ipurok o iputok laban sa kanyang karibal. Ayon sa mga source na malapit sa loob ng industriya, si Jay ay nagpapakita ng serye ng pagkadismaya at galit sa patuloy na tagumpay ni Kim Chiu. Ang mga pag-atake ay hindi lang limitado sa social media o simpleng chismis. Lumalabas na lahat ng pwedeng iparatang ni Jay ay ginawa na, kasama na ang pag-question sa mga legal na lehitimong proyekto ni Kim. Mula sa kanyang mga teleserye, pelikula hanggang sa mga bagong endorsement, walang pinatawad. Ito ba ay simpleng pag-iingay lang o may mas malalim na motibasyon ang naging hangarin? O tanging hangarin ay ang makitang bumagsak ang kanyang kinaiingitan? Ang pinaka nakakakilabot na bahagi ng isyong ito ay ang pagpaparinig ni Jay sa management. Oo, tama ang nabasa mo. Sinasabing sinubukan ni Jay na sumipsip at magbigay ng mga maling impormasyon sa mga matataas na opisyal ng network. Ang taktika ang gumawa ng doubt at controversy sa paligid ng pangalan ni Kim, na umaasa na ang network mismo ang magpabagal o magtanggal ng kanyang mga proyekto. Ito ay isang mapanganib na laro na nagpakita ng kawalan ng moralidad sa gitna ng kompetisyon. Ang pag-uugaling ito ay hindi na bago sa showbiz, ngunit ang tindi ng pagsisikap ni Jay na sirain ang marketability ni Kimi ay nagbibigay ng alarma sa mga nakakita para sa mga taga-masid. Tila si Jay ay nagbubulag-bulagan sa katotohanan ng kanyang sariling kinatatayuan. Ang pagod at galit ni Direk, sino ang masusunod? Ang susunod na issue o ang sunod-sunod na issue ay hindi lang nakaka-apekto sa target na si Kim Chiu, kundi pati na rin sa mga taong mahalaga sa kanyang career, lalo na ang kanyang head director. Ang source ay nagbahagi na ang damang-dama ang pagkadismaya ni Direk Jay sa patuloy na panggugulo. Sinasabing si Direk Jay ay stressed na dahil sa pangangailangang pangalagaan ang kanyang alaga mula sa mga walang basihan na paratang at paninira. Si Direk ay kilalang figure sa network, ay malaking respeto sa industriya. Ang kanyang koneksyon kay Kim Chiu ay hindi lang professional, ito ay malalim na nagsimula pa noong day 1 ang karera ni Kim. Ang pagpapahalaga at pagmamahal ni Direk kay Kim ay alam ng lahat, kaya't ang panggugulo ni Jay ay direktang pag-atake rin sa kanyang otoridad at desisyon. Ang head director ay hindi hayaang mabahiran ng entrega at fabricated issues ang image ng isa sa kanyang prized talents. Walang pinipili si Jay, lahat inilalabas, papabagsak lang si Kim Chiu. Pahayag ng isang malapit kay direktor. Ang galit ni Direk ay nagmumula sa kanyang pagprotekta kay Kim mula sa samataring panghuhusga at isyo na walang ibang ginawa kundi sirain ang kanyang reputasyon. Ngayon, ang bigat ng desisyon ay nasa balikat ni Direk. Haayaan na lang ba niyang patuloy na maghasik ng lagim si Jay, o oras na para gumawa ng matinding aksyon laban sa babaeng tila binulag na ng inggit? Ang industriya ay naghihintay at ang bawat isa ay nakatingin sa kung paano haharapin ni Direk ang stress na ito. Ang kanyang susunod na hakbang ay maaaring maging huling hantungan sa karera ni Jay. Ang katotohanan ng tagumpay, ang bagong endorsement at ang pagdismaya ni Jay. Ang apoy ng inggit ay lalong lumaki dahil sa bagong endorsement na nakuha ni Kim Chiu. Habang si Kimi ay patuloy na umaakyat sa tuktok, si Jay naman ay tila hindi na umuubra sa network. Ang pagkakaiba sa kanilang karera ay malinaw. Si Kim Chiu ay patuloy na pinagkakatiwalaan ng lalaking brand na nagpapatunay sa kanyang star power, credibility at marketability. Ang mga negosyante ay hindi basta-basta pipili na mag-i-endorso. Sila ay matatalino at ang desisyon ay nakabase sa marketing strategy at hindi sa personal na pakikipagkaibigan o inggit. Ang isang netizens ay nagbigay ng isang malalim na punto. Ayon sa isang komento, hindi kasalanan ni Kimi kung magaling siya at marayong mayo sa'yo. Matatalino ang mga iyan marketing strategy iyan. Hindi ikaw ang masusunod.
Ang matagumpay na endorsement ni Kim ay isang direct na sampal sa mukha ni Jay na nagpapakita na ang hard work, talento at professionalismo ay laging mananaig laban sa inggit at paninira. Ang patuloy na tagumpay ni Kim ay nagpapabigat lang sa pait na nararamdaman ni Jay na nagtutulak sa kanya na gawin ang mga desperadong hakbang tulad ng pagsiksip sa management. Ang kanyang aksyon ay nagpapakita na siya ay parang bago naman kung umasta na tila nakakalimutan na ang mga aral ng tamang pag-uugali sa industriya. Ang pagsasalita ng mga fans ang make your own race na pananawagan. Sa gitna ng kaguluhan, ang fanbase ni Kim Chiu ay agad nang nagbigay ng kanilang matinding suporta at matatalinong opinyon. Sila ang tinig ng rason at ang kanilang mensahe ay napakatapang at direkta. Anong kasalanan sa iyo ni Kim? Ang tanong ng isang tagahanga na nagpapakita ng pagkadismaya sa patuloy na pag-iingay ni Jay. Ang mga kwento ay puno ng pagtatanggol at pagpapaalala kay Jay na tigilan na ang kanyang obsession sa karera ni Kimi. Ang pinakamakapangyariang mensahe ay lumabas ay make up your own race. Huwag pa iralin ang inggit kung gusto mo na tumagal sa showbiz. Tanggapin na never mo siyang magiging katulad. Ito ay hindi lang simpleng suporta. Ito ay isang matatalinong pag-aanalisa ng showbiz life. Ang pagpapalabas ng inggit ay nagpapababa sa credibility at professionalism ng isang tao. Pinapaalala ng fans na ang pag-iingay ni Jay ay nagdudulot lang ng pagkasira sa kanyang sarili at sa kanyang natitirang karera. Sinasabing nila na imbis na maging nega at manira, dapat itong gamitin ni Jay bilang motivasyon para gumawa ng sarili niyang marka sa industriya. Ang pag-asa ng mga fans ay sana matauhan na si Jay bago pa huli ang lahat. Ang huling hirit at babala ang matinding babala. Ang sitwasyon ay lumalala at ang babala ay malapit na. Ang mga insider ay nagbabala kay Jay na siya ay malapit ka na rin kay Derek. Isang ekspresyon na nangangahulugan na siya ay malapit ng masira o mawala ng pabor sa isa sa mga pinakamahalagang tao sa network. Kung ang head director ang nagagalit, nangangahulugan ito ng sitwasyon ay umaabot na sa critical stage. Kilalang kilala ang pagmamahal at pag-aalaga ni Derek kay Kim, kaya't ang pagtutulak ni Jay sa limitasyon ay isang malaking pagkakamali na maaaring magdulot ng permanenteng pagkasira sa kanyang reputasyon. At sino kaya ang tinatawag nilang Jay? Marami kasi ang haka-haka at nagsasabi na ang tinatawag nilang Jay ay si Janine Gutierrez. Pero alam naman natin, di ba, na hindi naman dapat mainggit si Janine kung ano man ang totoo. Pero sino nga ba ang Jay? Sino kaya ang tunay na Jay na tinutukoy nila? Kasi marami rin ang nasasabi na yun na nga, si Janine. At baka inggit hindi lang sa tagumpay, kundi dahil sa nakuha niya si Paolo Avellino. Pero wala pa namang patunay kung sinong Jay ba talaga ang kanilang tinutukoy dahil haka-haka lamang ito at hindi naman nagbibigay ang management o mismong si Derek ng tunay na pangalan ni Jay. Ang kumpletong pangalan nito, ito lamang ay haka-haka ng mga fans. Kaya naman, sigaw ng karamihan ay sana ay i-reveal na nila kung sinong Jay ito at nang mabigyan ng reason or lesson. Ang buong industry ay nanonood. Ito ba ay matapos ang pagkatalo ni Jay na mapatunayan na inggit ay isang las na sumisira sa sarili o mayroon pa siyang itatago na huling barahan na magpapabago sa labanan? Ang sagot ay hindi natin alam.